Hello mga langga! It's me, your teacher Pressy. So, last time ay pinaruan ko nga po kayong matuto ng Filipino Sign Language ng alpabetikong Filipino or mga letters of the alphabet. So, ngayon, since natutunan na ninyo iyon, maaari ba tayong mag-share quiz? Okay, so ano nga ang letra ito? Yes, tama. Ito ay litrang B. Ito. Tama. Ito ay litrang C. How about this? Tama nga. Ito ay litrang T. Kung ngayon ay talagang natututunan ninyo ang ating mga alpabetikong Filipino sa FSL. At ngayon naman, sa linggong ito ay inyong matututunan ang ating mga paano nga ba tayo paano nga ba natin gagamitin ang mga alpabetikong Pilipino. Isa sa mga paraang ito at yan ang itutukoy natin ngayon sa video ito. So isa sa pamamaraan o isa sa mga kung kailan ginagamit natin ang alpabetikong Pilipino ay sa pag-i-introduce ng ating pangalan. Ito yung sign na ino-introduce or pinapakilala natin ang ating pangalan. So sa pangalan, alam natin na pag nag-i-introduce tayo ng sa mga kaibigan nating mga deaf, ay kailangan nating i-fingerspell o gagawin ang alpabetikong Pilipino upang malaman nila kung ano ating pangalan. Halimbawa, so my name or ako or my name is Pressy. We do like this. Okay? So yun yung sinasabi ko na pag nagpapakilala tayo ng ating pangalan ay ginagamit natin ang alpabetikong Pilipino. So gawin natin ulit ang aking pagpapakilala. So ganito yun. Ako or ang aking pangalan ay si P-R-E-C-Y. So, ganoon tayo nagpapakilala sa ating mga kaibigang mga bingi or mga deaf. Or maaari din, or sa pagpapakilala naman natin sa ating last name, ginagawa natin to. My name is Pressy and my family name is Alarba. Nais ko pong malaman ninyo na kapag nag-fingerspell po tayo o gumagawa po tayo ng napapakilala po tayo ng ating pangalan ay ginagamit po natin or meron po tayong tinatawag na base. So ito po yung base natin kung saan inilalagay natin yung ating siko upang hindi masyadong gumalaw yung ating kamay. Kasi ang nangyayari po pag baguhan ka pa lang pong nag-learn or baguhan ka pa lang pong nag-aaral ng sign language, pag gumagawa ka po ng fingerspell, ang nangyayari po ay gumaganito yan. Ganyan. So, hindi po yun dapat at hindi po yun advisable. Kasi po, pag ganun po, inahihilo po yung deaf na kausap natin. So, naglalagay tayo ng base upang hindi masyadong magalaw yung ating mga kamay. So, again, paano tayo magpapakilala sa ating mga kaibigang bingi or mga deaf na friends? Ganito lang po yun. Hi! My name is Pressy. My family name is ganun po siya. So, ganun po yung importansya o isa po doon sa gamit ng ating alpabetikong Pilipino at pagpapakilala ng ating pangalan. So, may mga tinatawag din po tayong signing or signing. So, yun po yung ginagamit o tinatawag sa atin ng mga kaibigan nating bingi or mga kaibigan nating deaf, hindi na po nila kailangang i-fingerspell yung pangalan natin. So, sa atin po, sa hearing community, may tinatawag po tayong nickname. May tinatawag po tayong nickname o short name po natin. So, sa mga deaf naman po, sa deaf community, meron din po silang tinatawag na signing. So, for halimbawa, ang signing ko po ay Pressy. Paano po ba natin nalalaman or saan po ba natin nakukuha yung ating sign name? So, ang sign name po, ang nagdidesisyon po niyan, ang ating mga kaibigang deaf. So, pag may na-meet po kayong deaf, tapos nagpapakilala po kayo ng inyong pangalan, tanungin niyo po sila. Sign name.
what is my signing? Sabihin niyo po sa kanila na I am new, I am learning newly in sign language. And sabihin niyo po ang inyong pangalan, sasabihin niyo po ang inyong pangalan at itatanong niyo po sa kanila. Now, what is my signing? Please make my signing. Or please make my signing. So, doon po mangyayari ang pagbibigay sa inyo ng sign name ng ating mga deaf friends. So, yun po yung gagamitin ninyo kapag mayroon po kayong conversation. For example, sa halip na tawagin kang Presi, like magsuspringer spell po sila. It will take time at hindi po to ideal. So, ang ginagawa po nila tawagin mo si Presi, tawagin mo si Kay, tawagin mo. So, ginagamit po nila yung mga sign name para hindi na po sila mag-finger spell. So, ganun po yung ating usapan sa pagpapakilala sa ating mga deaf friends or sa ating mga deaf community. So, kung may natutunan po kayo sa video na ito, please subscribe and like and share and comment anything you want in this channel. So that I can improve my channel and I can able to help you more how to communicate with our deaf community. So happy learning everyone, spread love and be a bridge for the deaf and hearing community. I love you all.